Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang pang-ugnay. Ano nga ba ang pang-ugnay? Ito ay pandikit o tulay sa ating pangungusap. Nagdudugtong ito ng mga salita, bahagi ng pangungusap para maging malinaw at maayos ang ating sinasabi o sinusulat. Ito ang nagsasabi sa atin kung paano nagkakasunod-sunod ang mga pangyayari sa isang kwento. Mayroong tatlong uri ng pang-ugnay. Ito ay ang pangatnig, pang-ukol, at pang-angkop. Unahin natin ang pangatnig. Sa pangatnig, ito ang salitang o mga salitang nagdudugtong ng dalawang idea, dalawang salita, o dalawang bahagi ng pangungusap. Halimbawa, ang pangatnig na at. Si Bea at Ayesha ay naglalaro. Nagdudugtong ng dalawang pangalan. Ngunit, gusto kong mamasyal, ngunit wala akong pera. Nagdudugtong ng dalawang idea na magkasalungat. Dahil sa. Masaya siya dahil sa kanyang natanggap na regalo. Nagdudugtong ng dahilan. O. Gatas o kape ang gusto mo. Nagdudugtong ng pagpipilian. Ang ikalawa naman ay ang pang-ukol. Ito naman ang mga salitang nagdudugtong ng pangalan, tao, lugar, bagay sa ibang salita sa pangungusap. At upang mas malinaw kung para kanino, saan o tungkol saan ang isang bagay. Halimbawa, ng isang baso ng tubig. Nagdudugtong ng bagay sa kung ano ang laman nito. Sa, pumunta ako sa palengke. Nagdudugtong ng kilos sa lugar. Para kay. Ang regalo ay para kay nanay. Nagdudugtong ng bagay sa kung kanino ito. Ayon kay. Ayon kay Binibining Cruz, may pagsusulit tayo bukas. Nagdudugtong ng impormasyon sa pinagmulan. At ang pinakahuli ay pang-angkop. Nagdudugtong ng salitang naglalarawan sa salitang inilalarawan. Ginagamit ito para mas maganda at maayos pakinggan ang pagkakadugtong. Tatlo ang pang-angkop. Na, ng, at ga o G. Pang-angkop na ng. Ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Ano-ano nga ba ang patinig? Ito ay ang a, e, i, o, u. Halimbawa, mabuting bata. Ang mabuti ay nagtatapos sa patinig na i. Kaya, pang-angkop na ng ang gagamitin natin. Idudugtong natin ito sa mabuti. Masamang panaginip. Ang masama ay nagtatapos sa a. Kaya, nang ang pang-angkop na gagamitin natin o ng. Totoong mahirap. Ang totoo ay nagtatapos sa patinig na o. Kaya, pang-angkop na ng o nang ang gagamitin natin. Pang-angkop na. Ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos naman sa katinig, maliban sa n. Halimbawa, mapagmahal na ina. Ang mapagmahal ay nagtatapos sa katinig na l, kaya pang-angkop na ang gagamitin natin. Masarap na pagkain. Ang masarap ay nagtatapos sa katinig na p, kaya na ang gagamitin natin na pang-angkop. Matunog na balita.
Ang matunog ay nagtatapos sa katinig na G, kaya ang gagamitin nating pang-angkop ay na. At ang pinakahuli naman ay ang pang-angkop na ga o G. Ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos naman sa N. Halimbawa, mahanging gabi. Ang mahangin ay nagtatapos sa N, kaya pang-angkop na G ang gagamitin natin. Salaming malinaw. Ang salamin ay nagtatapos sa N, kaya pang-angkop na G ang dapat nating gamitin. Pasang krus. Ang pasan ay nagtatapos sa N, kaya G ang gagamitin natin na pang-angkop. Yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po at magandang buhay.